Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At agad na po tayo kay Sister Kring. Sister Kring, hasta mute po, Sister Kring. Hello, good evening. Yes, good evening din po kapatid. Ano po yung katanungan po natin? Ang first question ko is about Pope ni siya ba? Pero medyo pangit din siya na question, pero ako na lang i-ask yun. Kana di ba, from the moment na na-interone ang Pope ba niya, there's no way na gyud no na mura bitaw ma-depope siya or ma-dethrone siya unless na murag mamatay siya or masakit or voluntarily na mag-resign siya. Whatever siya span of years na ana ra yang reign ba? Para sa presidente bitaw mura 6 years ra ingana bitaw. Dugay gid siya no na murag yang reign ba? Okay. Santo Papa. Brother Henry. Ayaw mo sa Pope ba? Murag mo anak ka na, bati asa ning Pope pa. Uy, bati man Santo Papa. Ha, murag gusto na ka na pulihan bitaw. Dili, pwede no? Okay, sister no. Okay. Ingan bitaw ko. Tingin mo na ako ng tulong kay Brother Henry. Yes, first and foremost, kapatid, nawaan ka ng manonood natin ngayon. Hindi ka tanawa naman. Ako ay. So, bali, ang tanong ng sister kasi ganito. May time limit ba ito pag-reign ng Pope? Ibig sabihin yung pamamahala ng Santo Papa since siya ay na-elect, no? Mayroon bang paraan, no? Kasi baka daw may mga tao na ayaw sa isang Pope na yan. Kaya, pwede Brother Jenny, ka magdiklaro imong tingog. Okay, sige. Mga palit kasi yung mga sister, tapos sa kanila. Pero, actually, sagutin ko na lang, ang pumili sa Papa Sister ang Diyos, no? Although elected siya ng mga kardinal, Diyos pa rin ang may kaluudan yan kung sino pang ipuin na dyan. Because that is a very office, no? At hindi yan basta-basta lang na office. So, magsiso siya ng tao, pero ang may kaluudan talaga na maglagay sa Papa ang Diyos. At unless ang isang Papa ay hindi siya hindi siya yung tipo ng Papa na pero kasi sa history kasi ng Church mayroon nagkaroon ng Papa na hindi siya nagkamali sa pero immoral. So, sa immorality niya, parang siya na napababa siya sa presto. Napababa siya sa presto. Pero wala pa lang pwede nagpatanggal sa Papa kapatid, no? Dahil Diyos ang pumili, Diyos ang may karapatan na siya ay pababayan. No? Basta wala lang siya mga issue na tulad ng immorality kasi dati meron isang Papa na sumibok talaga ang simbahan hanggang saan siyempre hindi maganda talaga kaya ang simbahan na pagabain siya at mag-ilik ng bagong Pope. Kaluban pa ng Diyos kasi nangyari. Pero bakit? As long as wala siyang issue at as long as issue? Ha? Wala wala. As long as hindi siya mag-resign, sister, mananatili siyang shepherd of the church. Pero, Brother January, bakit mga cardinals lang ang mag-vote ba? Bakit kita dili pwede ito mo vote? Mga Catholics. Dito pare.
Ito pare, na una-una hindi tayo pare. Ang nagkarapatan lang talaga, ang nagkarapatan na mag-init yung mga head of the church. Yung mga cardinals and cardinals na lang eh, no? Sila lang ang nagkarapatan mag-elect na dahil sila ang may authority. Wala naman tayong authority. Sa ating pagiging laiko, nandun na yung trust natin sa kanila kaya without us, elect well because the Holy Spirit is with them. So, hindi sa yung resistance. Yes, dagdag. Brother Jenry na si Kuan diha na si Brother Tata diha. Wala Wala yata. Si Brother Angel, may idagdag si Brother Angel. Sige, Brother Angel. Brother Angel. Go ahead, Brother Angel. Yes, sister. Okay. Naintindihan ni Kuan, Brother Angel? Ano niya kasi pinagalog ko na eh. Maganda yung tanong niya. Mayroon bang kagaya ng mga pari kasi at least 3 to 5 years lang no sa isang diocese tas lilipat na naman. Ang mga sa mga hindi po nakakaalam no, ang papa natin, ang Pope, wala po siyang limit no, hangga't buhay siya, malakas. They serve the positions being Pope for life po yan unless because of illness or resignations or something. But maganda yung tanong ni mayroon ba limit yung position niya? No. The Catholic teaching said dito, nakalagay dito, the Pope should he can he can stay in the positions for life lalo na kung maganda yung niya. Pero brother kanang Angel, paano pag may narinig ka na issue or kanabitong di ka ganahan, hindi mo siya like ba? Hindi mo siya bet ba? Na parang, ano ba yan? Uy, maraming issue. No? Parang, pangit na ba? Okay. So, yung mga situation na ganyan, kapatid, tandaan po natin, no? Ang Pope natin, kahit anong mangyari, hinirang yan. So, bilang tao, kaya ni Apostol Pedro noon, di ba, nagkakamali rin. Pero hindi natanggal sa pagka-Pope. Pagka yung susi niya, hindi natanggal doon. Kung naalala niyo sa Biblia, si Saint Peter po, si Apostol Pedro, mas mataas ang posisyon niya kay Apostol Pablo. Pero mayroong pagkakataon nung nagkita sila, no, sa New Testament. Nakita sila ni Apostol Pablo. Nahuli si Pablo, di ba? So si Apostol Peter na una. Nung nakita sila, si Apostol Pablo later na convert. Dati siyang Pariseo Dati siyang taga-usig, no? Ano ng mga Pariseo yan? Para kumbaga mga military, no? Sa panahon ng mga Pariseo yan. So sila ay nag-uusig sa mga sa mga Kristiyano. Tapos na-convert. Nung nakita sila, may napansin si Apostol Pablo kay Apostol Pedro. Kaya yun actually yung tinutuligsan ng mga ibang sekta Ang sabi nila, bakit kung siya daw ang Pope, bakit daw pinagalitan ni Apostol Pablo? Mali. So, hindi ibig sabihin nagkamali ang isang Pope natin. Ibig sabihin tatanggalin mo na yon. No. It's up to you kung gusto. Kaya nga may tinatawag tayong schism So, yung iba, magkakasala ka ng schism pag hindi ka nagpasakop sa mortal sin yun kapag hindi tayo nagpasakop sa ating Papa. Halimbawa, mayroon siyang binigay na ecclesiastical letter or mga bagong, siya lang ang makakapagpalit ng Code of Canon Law. May mga batas na pwedeng palitan, siya lang po yun. And kung may ayaw ko doon, hindi pwedeng dahil ayaw mo matatanggal siya, no. A Pope is still a Pope, no? Unless may tinatawag tayong apostasy o yung pagtalikod. Kung sasabihin niyang tumalikod siya, yun ang nagkakaproblema sa mga SSPX sa traditionalist Ang dami nakikita kay Pope. Apostasy daw, ganito, ganon. No, mali ang interpretation nila doon. Ang Pope, may lagi yung kung ano man ipaintulad sa lupa, ipaintulad sa langit. Kaya nga may susi no? Ngayon, kung may ayaw sa atin, normal yon. Ayaw mo yung ginawa niyang ganito, ayaw yung ganun. That's normal. Pero, nasa sayo na lang yon. Problema doon, nagkakasala tayo ng schism. Pero siyempre, kung feeling natin na hindi tama yung ganitong part, okay lang yon, no? Wag mong gawin, kagutulad ng mga ibang traditionalists. Pero yung position po niya, tandaan po natin,
walang makakaano doon, walang makakatanggal unless he will resign, kapatid. So may ayaw ko man sa kanya, well, that's your free will. Pero wag sobra-sobra kasi baka Uy, hanggang doon sa hindi naman totally ayaw ko sa kanya. Uy, kanang kuan lang, yung iba maraming ganun, no? may mga ginawa lang siya ba na parang off, parang off. But pinaliwanag ng mga theologian yan, no? Tandaan po natin, ang Papa, kaya hindi yan mapopromote ng Pope kundi matalino kung walang karunungan ang Diyos sa kanya. Ang dami nag-ano, bakit daw ganito? Bakit tinatanggap niya yung mga ibang sekta, ecumenism? Bakit daw niya masyadong inaano yung mga LGBTQ? Ang daming issue, no? Pero alam mo, pagka mabasa mo yung paliwanag mga magagaling na theologian, mahilig ako mag-research yung mga theologian, yung mga banat sa kanya ng mga SSPX, Traditionalist Catholic, yung mga activist. Alam mo, pinapaliwanag nila. Kaya ginawa ni Pope yan, sila nakakaalam. So si Pope alam niya ang tama. May dahilan siya kaya yung ginagawa yan. Kailanman, kapatid, yung tinatawag natin deposit of faith, as long as hindi niya nilalabag yung tinatawag natin deposit of faith, yung turo ng mga apostol, yung nasa Biblia, pag nagturo siya ng mga ibang pagdating sa morality, alam niya yung ginagawa niya, kapatid. Tandaan po natin, Pope yan. Alam niya kung bakit niya ginagawa yun. Hindi natin pwede sabihin, nagkasala ka, Pope. Mali ka, Pope. No. Why? He knows better than us. Tandaan po natin yan. He's Pope. Buong mundo pinag-uusapan dito. Billion pinangungunahan niya. Siya namumuno. He is Pope. He knows what he is doing. So kapag may ginagawa siya, we need to understand. Tandaan mo, hindi siya lalabag sa utos ng Diyos. Akala nila nun, yung lang civil union, same-sex civil union, akala nila same-sex marriage yun. Mali. Civil union yun. Pag pag-aaralan mo mabuti yun, rights yun. Iba yung marriage, iba yung rights. Karapatan lang ng LGBTQ ang pinaglalaban niya bilang tao. So, that's the good example. Akala nila, okay sa same-sex marriage. No, that's not marriage. Union, civil union. Ano ibig sabihin ng civil union? Karapatan lang ng bilang tao ng LGBTQ. That's one of the example. Pag hindi mo pag-aaralan mabuti, akala mo, medyo heretic na yung turo niya, mali ang turo niya. Hindi. He knows better than us, kapatid. Okay, much better kung may future Pope tayo tulad ni Father Darwin. Ang ganyan ba? Matalino na. Father Darwin. No. Si Father Darwin, wag mo anuin masyadong much better. Because Pope knows better than Father Darwin. Tandaan mo yan. He knows better. Para sa akin under lang siya ni Pope. Hindi pwede sabihin is much better, kapatid. Kasi siya lang ang naririnig mo. Kasi hindi mo naririnig yung paliwanag ni Pope. Tama? So, yun kasi ang nagiging problema ng mga tao. Naririnig yung SSPX, naririnig yung ganito, naririnig ngayon si Father Darwin. Ngayon, akala mo mas ano pa kay Pope Francis. Hindi papayag yun, magagalit din sa si Father Darwin. Huwag mo sabihin yun. That's schism, kapatid. Mali yun, no? At that's heretic. May ayaw ka ba kay Francis sa kapatid? Sister? Ha? Ayaw ba kay Francis? Meron daw siyang ayaw yatang contempt. So sabi ko nga, dili to maligid. Uy, dili to dali ba kanang meron parang nga na lang ba katong gi-explain ni Brother Angel ba? Parang ganun ba na mga issue ba? Yeah, so yun ang pinaliwanag. President na pinatake niya ng communion, di nga na ba? Sister, instead of criticizing the Pontiff, try to study around na lang muna our doctrine. Huwag po kayo mag-focus sa mga criticism. Dahil hindi po yan maganda bilang isang Kristiyano na doon ka agad pumunta sa kritisismo. At po yung pag-aralan nito, papayo ko lang, ang teaching of the church para maunawaan mo at hindi agad tayo naging, kasi ang labas kasi parang naging Katolik ka, na parang kung ano na yung gusto mo, yun ang gusto mo nangyari. Hindi po Cafeteria Catholic ang tawag. Cafeteria Catholic ang gano'n at hindi maganda na nagmula sa'yo ay
makabigay tayo ng against ka, parang against ka sa Pope, parang hindi mo siya gusto, ay hindi ganun sister, no? Dahil dapat nga, tayo ang unang nagkinig sa Pope, tayo unang nagtuwid sa. So, iwasan mo yan na hindi maganda, payo ko lang yan. Yes, at normal yung may question ka minsan, bakit kaya ganito? But you need to study more. Okay? Yun ang nangyayari kasi sa mga traditionalists at SSPX. They don't study more. At tandaan natin, the authority, tandaan mo, ang authority nasa kanila. They know better. That's one thing that you need to put in your mind, sister. Pope knows better. Kasi mas mataas nga sa mga kardinal eh. No? Hindi yan magiging Pope kundi niya alam. At hindi siya mismo lalabag sa mga utos na simbahan. So bakit ganito? Bakit ganon? He has his own reason, but you need to study the reason first before we condemn him. So ganun lang mangyayari, kapatid. Focus ka lang, siguro mas maganda kung ano yung dapat na gawin para sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Yun ang pinaka-importante. At tayo, ano ba yung dapat natin gawin bilang Katoliko? Practicing Catholic ang tawag doon, kapatid. Siguro, just focus on that. No? Focus on Pope Francis muna. At saka tandaan mo, sister, ang Panginoon, ang nakikilala niya sa Papa natin, sa kanya nga ibinigay ang pangangalaga sa iglesia di ba? At saka sa kanya ibinigay ang kapangyarihan. Diyos mismo may tiwala sa kanya, tapos tayo wala tayong tiwala sa pinto. Brother, kadang John Ray, what if the church ba get infiltrated with kanang mga social agenda nila ba? Ganito sister, kaya nga ang inano ko sa'yo, study first our way to change. Dahil ang isa sa ang church natin, the Pope and the church has an attribution. Ano ang ibig sabihin ng attribution? Meron something character ang simbahan na sa Papa na yan gusto sa kanila. Una-una, infallibility sa Pope. Ano ba ang infallibility? Kama si Senior. Willing to judge first doctrine sa morals. Hindi siya pwede magkamalitan. Kaya silang hindi ng Diyos. Tapos ang isipin mo, agenda sali na kung kaya marinig mo naman sa iba So mga anti-Catholic sa church naman, meron na tayo na indefectibility. No? Yung indefectibility, ang indefectibility, walang pagkasira, walang kamalian. Dahil pa sa ito, wala klaro imong tingog. Sorry. Meron kayong attribution sa Papa at sa simbahan mismo. Una-una, ito sa Pope natin, meron siyang power of infallibility, power of authority. No? So sa infallibility, sister, we cannot teach error. No? Ito ang nagtalaga sa kanya dyan para pangaralan tayo ng kanya. Yun ang sa kanya ang power of infallibility. No? Na hindi siya makapagpita ng mali. Siya na ang Nawawala ka naman, Bro John Ray. Yung mic mo talaga, bro. Ayun, yan dyan. Okay na po, konti. Okay na, bro. Sa simbahan, meron tayong ang isa sa attribution ng simbahan na tawag na indefectibility. Walang pagkasira, walang pagkadangis. Bakit hindi masisira? Hindi ba? Dahil sa nanamuno ang Papa, tapos pagbabigahan natin. So sinasabi mo, agenda, narinig mo lang, kasi ako nagtagal ako nag-iisa sa mga patasin ng Katoliko. Gawa yung mga Illuminati, agenda, yung simbahan daw puno, yung mga SSPS, mga traditionalist, ano na yan, propaganda nila. Hindi ka maunawaan, bro, pag mabilis. Paniniran nila yung Papa. Kaya naman yung simbahan yan, kaya sabi ko sa'yo, aralin mo ang katuruan natin, naman kasi may budak sa Papa, aralin mo ano ang meron sa Papa, bakit sa pinagkaturuan ng Diyos. Bro Judre, ganyan din ang pinag-aralan ko yung punto ng SSPX sa pagsira kay Pope Francis. Alam mo, yung mga magagaling na theologians sa Catholic Answers,
sinagot nila lahat yun, pinag-aralan ko lahat yun. So, kaya pala, ito yung ginawa niya, yung paghalik niya dun sa isang na Pachamama, bakit niya sinasabi dun sa civil union, pinag-aralan ko lahat yun, ngayon naintindihan ko na. So, nakakalason kasi, bakit? Ordinaryong Katoliko, nagbasa, na misguided, na misinterpret. Masama na si Pope. Pero pagka ang mas may alam. Yan ang isa sa mali. Yan ang isa sa mali na mga Katoliko. Yes. Misguided. Instead of studying our doctrine, yes. una pa natin una pinagbibigyan ng ganyan mga sabi ng iba na may agenda. Para sa nagkakaroon ng agenda, para sinain ng church. Hindi siya sinain ang bahay. Kaya nga, Sister, pag-aralan mo yung mga mas maganda kung medyo may concern ka sa mga sinasabi ng mga nagkukumukontra. Pag-aralan mo, pumunta ka sa Catholic Answers. Why Pope did this? Why Pope did that? Anuin mo lang yun. And then Catholic Answers will answers. Mga kilalang theologians talaga napakagagaling na sa US. Papaliwanag sa'yo in details. Kaya niya sinabi to ganito kasi bakit? May connection sila sa magisterium sa Vatican. Alam nila yung mga dahilan, kapatid. So, may mas alam nilang ginagawa nila kaysa ating ordinaryong Katoliko, kapatid. So, just don't focus on that. Focus tayo dito sa mga basic lang na mga dapat nating para sa kaligtasan natin. Okay, so next, may question ka pa ba, sister? Huwag mo pag-aralan, sister, yung mga narinig mo sa iba na malalalim na yan. So wag mo masyadong, sabi nga, wag mong ipasok yung utak mo sa ng Diyos, no? So hinirang yan, mataas na tao yan. Mas matalino yan. So wag nating isipin na mas alam natin kaysa sa kanya, okay? So just be thankful na meron tayong pastor na namumuno sa atin, and he knows better than us. Mas alam niya kaysa sa atin. Sige po, so next na lang siguro, Bro Aljan, o ano? Okay. Sister Kring, nandiyan ka pa ba, Sister Kring? Okay, thank you. Hoy, okay. I keep Sister on Kring. eyeing on kuan ha, grabe ha, next scholar niya on sa pani. Grabe ning mga comment nila uban na. Okay lang, Sister Kring, no? Thank you sa tanong, no? At ulitin ko yung advice ni Brother Junri bago tayo pumunta doon sa ng Pope natin, no? Kung titingnan natin kung anong mali ng Pope natin, unahin muna natin aralin ang ating doktrina. Tapos saka tayo doon pumunta at aralin din natin kung ano yung mga ginagawa ng Pope natin patungkol ba yun sa o para pa yun sa No, Sister, no? Hindi ka namin pinapaglitin namin dito, kundi mahal na mahal ka namin, kaya sinasabi po namin iyon, no? Yes. Sana po maunawaan niyo po. Thank you. Okay, thank you rin, Sister Kring, no? Salamat. Thank you. Ayan, wag tayong tumigil sa paghahalongkat na katotohanan. Ayan. Thank you so much, Sister Kring, and God bless po.